Hello guys, so ito na yung update ngayon sa ginagawa naming bahay. So ayan, nagawa sila ng frame para sa pinto, ayan, tubular. Then ginagawa yan para pang handa na yan para sa pintuan. Then ito, tinatapos muna nila yung beam dito sa baba. So ayan, kabubuhos lang ng mga beam. Ayan, ilang beam na lang yung hindi pa nabubuhusan dyan. So kanya-kanya silang trabaho. Bali yung mga trabahador namin, 5 lang yan sila pero puro skilled. Then 2 lang yung labor. Kaya ayan, sa pagtatrabaho nila sobrang bilis talaga kasi lahat silang marunong, lahat sila may kanya-kanya na silang ginagawa. So yan, shout out kay Dodong Villaferte. So siya yung nagdadala ng plano ng bahay na yan. So sa kanya nakasalalay ang plano ng bahay na yan. Then ayan, ang nagtatrabaho dito guys, halos pamilya lang din namin. So ito si Dodong ay asawa ng aking kapatid na nasa Kuwait. Yan. So ang bahay na ito pala guys ay sa ate ko. Ate ko nasa Germany. So ako yung nagmamanage dito sa paggawa ng bahay. So kaya pasensya na sa mga kaibigan ko sa Whitey World na hindi ako masyado talagang nakadalaw na sa mga live ninyo kasi medyo busy talaga dahil ako nag-aasikaso, pati merienda nila, pagkain nila. So ayan, ako ang nag-aasikaso lahat dito kaya busy talaga ang lola nyo. So kaya ayan, update ko lang kayo sa ginagawa naming bahay. So dito muna sila sa baba. Pero ang bahay na to ay second floor. So tapos naman na yung buhos. Na naman nato to. 10 to 12 lang ang presyohan. Yan pwedeng baba. Dali kaya ito mahinog ba? So ito ang trabaho na nila sa baba. Itong ginagawa beam yan para sa flooring yan. So sobrang tibay talaga kasi ang daming beam. So ayan, mataas yung mga beam. So yan yung level kasi ng sahig. So yan yung level ng flooring. So pag natapos na, ayan, tatambakan pa yan bago bago sementohan talaga. So ayan, halos natapos na yung ginagawa nila sa beam. So yung isa, tinatapos pa yung ayan, pag gagawa sa beam, yung paglalagay ng kahoy. So dito naman nag-start na rin yung dalawa sa pag-hollow blocks. So mabilis na pag hollow blocks nang gagawin, sobrang bilis na. So ang pinakamatagal talaga hirap gawin ang pundasyon. So pag may gagawa ng bahay na ganito, hindi talaga siya biro yung paggawa ng pundasyon. So ayan guys, so ang bahay na to, steel deck ang gamit namin para yung buhos sa taas. Steel deck yan para parang kesame na siya. Then ayan, matibay din talaga siya, iwas sa mga biyak-biyak. Ayan, kasi makapal yung steel deck din talaga. So medyo isang buwan na rin to nilang tinatrabaho. 1 month. 1 month sila. Ay, 1 month talaga ngayon. 1 month. So 5 sila. Natagalan talaga sila dito sa pundasyon kasi 10 haligi yan. Yan, medyo malaki-laki din talaga. 10 haligi yung ginagawa. So ang pinakamahirap kasi pag nagawa ka ng pundasyon, yung magle-layout ka pa, yung mga kahoy. So sobrang dami na nagamit naming kahoy dito. Ang halaga nung nagamit naming kahoy dito ay umabot ng 58,000 sa kahoy pa lang. So ganun kadami yung kahoy na nagamit namin para sa para sa layout sa building na to. So nakita ninyo, napakaraming kahoy dyan. So yun naman, yun, pagkatanggal, ayan, magagamit naman yan sa taas naman. So pag nagle-layout naman doon sa taas, yung mga kahoy na yan pa rin yung gagamitin. So natanggal na lahat yung mga amba-amba dyan.
mga damba-damba dyan. Yan, tinanggalan na rin ng mga pako yan para magamit na rin. Kasi kung bili ng biling kahoy, sobra talaga. Ang mahal ng kahoy ngayon. Yung ginagamit nga lang nila is coco lumber nga lang yan. Pero grabe, ang isa niya nasa, yung 2x2, nasa 100 na per piraso. Kaya, ganun kamahal, ganun kalaki ang gastos gagamit talaga ng kahoy, pero no choice kasi hindi talaga pwedeng walang kahoy dahil yung sa pag-layout kailangan talaga ng kahoy. Unlike sa yung talagang commercial na mga bakal na yung ginagamit. So dahil ito ay simpleng bahay lang naman to, so kahoy talaga. Ayan. Hindi namin alam kung hanggang saan talaga sila magtatrabaho dahil sobrang laki pa talaga ng tatrabahuin dito. Grabe, sobrang laki pa din. Ang nagastos na namin dito is naka 500,000 na kami. 500,000 na yung ginastos namin as of this minute kasi ayan, may deliver kami na materialis kahapon worth 30,000, pero yung mga materialis naman na nagamit namin, nabili namin yung deliver kahapon, so medyo tatagal pa naman yan dahil yung hollow blocks, ang order namin kahapon nasa 800 pirasong hollow blocks, kaya halos masarado na ito. So ayan, ang ano na lang namin ngayon this week, so sahod lang ng mga tao kasi may mga materialis na kami din after, so kung ano mang kulang deliver na naman. So ganun lang talaga, hindi talaga biro ang magpagawa ng bahay kapag ganito na mayroong second floor. So maglaan ka talaga ng medyo malaki-laking gastos, unlike kung gagawa ka ng bahay single lang, then yung ano lang talaga, walang second floor kasi wala naman masyadong pundasyon yun. So yung 500,000 mo, makabuo ka na talaga ng bahay nun. Unlike sa amin, so eto, sa ginastos namin na 528,000 ang exact amount ha, 528,000 na as of this minute. Ayan, pero yun nga, marami pa naman kaming materialis dyan. So medyo after siguro mga 2 weeks bago or 1 week bago mag-deliver ulit ng materialis. Kaya sa ngayon patuloy lang talaga ang paggawa. Ang kagandahan lang talaga pag ang mga trabahador mo ay skilled, tuloy-tuloy talaga sila, walang back job. Ayan, then walang 5 lang yung tao namin kasi lahat yan sapat na yung tao na yung 2 ang labor, pero yung tao namin all around, so all around pwede sila sa kahoy, sa bakal, ayan, sa welding, yan lahat puro skilled yung mga tao namin, kaya wala talagang mababakanti sa kanila dahil tuloy-tuloy ang trabaho. Pag yung isa may trabahoin dito, ganyan-ganyan lang. So all around sila, pero meron talaga sa kanila na pagdating sa kahoy, siya yun. Pero pag natapos, so tutulong din siya, ayan, sa pag dyan naman sa bakal, ayan. So ito, nakadilaw si Bano, ayan, skilled talaga siya dyan sa kahoy. So ayan, may kanya-kanya silang gawa ngayon. Siya patuloy siya sa paglalagay ng plywood dyan sa beam kasi bubuhusan pa yan. Meron pang 5 beam na hindi nabuhusan. So eto namang iba, so patuloy na sila, nag-umpisa na silang mag hollow blocks. Then kapatid ko, siya yung labor, yung pinsan ko. So ang trabahador namin dito is family lang, family pero puro skilled. So una po yan, pag nagpagawa kayo ng bahay, unang tips, so kailangan yung mga trabahador mo ay all around, di lang skilled ha, di lang skilled, dapat all around din talaga na kaya rin gumawa ng, kung bakal siya, skilled siya sa bakal, dapat kaya din niya sa kahoy, ganyan. Kasi walang masasayang dahil syempre pag skilled, may kalakihan din yung mga sweldo nila. So dito province kami,
Ang sahod lang nila dito merong 800 at merong 650. Yan. So, yun yung mga sahod nila. So, then libre silang merienda, ganyan. Pero sobrang sulit po talaga. Sa bawat araw makikita mo sobrang bilis nila talaga. So, kasi lahat sila concerned din sa trabaho kasi nga pamilya lang naman. So ayan, ang skill dito sa bakal, sa filing ng hollow blocks yan, pamangkin ko, si Ramel, ayan, expert yan, skilled yan siya dyan. Pamangkin ko lang yan. Then yung isang labor, ayan nga, kapatid ko. So yan ngayon, busy na sila sa pag-hollow blocks. So, pag hollow blocks na, parang ang bilis na talaga. Ang dali lang kapag hollow blocks na yung filing na ng hollow blocks. Ang bilis. Makita mo kaagad, parang, ayan, mabilis lang. Pero, nung mga nakaraan sa pag, yung buhos-buhos, parang ang tagal. Yan, kasi sobrang hirap talaga nung, paggawa ng mga poste. Sobra. So ngayon medyo nakikita na yung form ng bahay namin unti-unti. So Lapis. ayan guys, ina-update ko lang kayo. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa mga kakubo ko dyan. Ayan, patuloy lang tayo sa pag-support sa isa't isa. Yan. Maraming salamat. Love, love!